pag ang tao, hindi niya pinaghirapan yung pera na nakukuha niya, sure ako na madali ring mawawala sa kanya at hindi niya mapapahalagahan yun. Katulad ng pagpapahalaga mo sa pera as a breadwinner. Yun yung nangyayari. And at the same time, if dumating sa point na tulong ka ng tulong dun sa tao na yun, sa anak na yun, for example, o sa pamangkin mo, o sa pinsan mo, sa asawa, ikaw rin nagbibigay. Sure ako, pag nagkaanak yung pinsan mo, ang naturo mo na skill at ang naturo mo, the way to make money is paano maging magaling manghingi. Paano yung magaling magdrama para makahingi. Yun yung skill na na-develop sa kanila because ikaw rin yung nag-tolerate. Na akala mo nakakatulong, pero actually baka yung tulong mo ay mas lalong hindi nakakatulong dun sa tao na yun. Imbis na maging creative siya na anong gagawin ko sa buhay ko? Wala nang tumutulong sa akin. Anong gagawin ko? Walang nagbibigay sa akin ng pera. Diba dun siya magsa-start na magkaroon ng desire para gumaling sa buhay, para maghanap ng paraan, para hindi umasa sa ibang tao? Dun siya nagsa-start. Always remember that if you will help, nagbigay tayo ng tulong, nagbigay ka ng tulong, tignan mo rin kung yung tulong na yun ay totoong makakatulong ba o na-tolerate mo lang siya dahil dun sa tulong mo. So think about it. Pero kung mga hindi naman nakaya talaga, na ikaw lang inaasahan, go. Pero yung mga taong kaya pa, for me, bigyan mo sila ng challenge in their lives for them na buhatin yung sarili nilang buhay. Kasi definitely, pag sila successful na tagahingi, ang mga supling yan at mga anak yan, magiging successful rin na tagahingi. So that will become a culture. Tapos ikaw, hanggang maiinis ka na lang. Tapos at the end of the day, maiisip mo na lang na, oh, lahat binigay ko sa inyo. Tapos ganito, lahat binigay ko sa inyo. Ganon. So, ayoko rin na dumating ka sa point na buhay ng ganon, na parang maisisisi mo